Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Vara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning Lakay. Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public service hours. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatiba mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan, Lunas. Lunas. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa kalusugan. Kasama po ninyo ang MX3 Natural Supplements sa ating isang buong oras na discussion. Kapartner natin si Dr. Edwin Bien. Kasama nyo rin Jessica San Diego Bobadilla. I-welcome na natin ang ating medical doctor dahil very important na pag-uusapan natin ngayon. Very timely at naku, marami na ang apektado dahil marami ang binaha. Yan ang pag-uusapan natin kasama si Doc Edwin Bien. Doc, good evening po. I would like to say good, pero sa totoo lang po, may mga parating pa na bagyo, kaya inaasahan natin na marami pang sakripisyo. Ay nako, sakripisyo hindi lang doon sa mga naglilinis bigla ng bahay, nag-aangat ng mga gamit, Dok. Sakripisyo din sa kalusugan, Dok. Opo, nakalulungkot isipin at kailangan natin tanggapin na hindi lamang pagkasira po ng appliances ang nangyari dito sa buong lugar natin. May mga pumanaw na po dahil sa ayaw at gusto nila, nagkaroon po sila ng infeksyon. Yung tatalakayin natin ngayon, yung leptospirosis. Yung leptospirosis na yan, Doc, nag-surface na naman yan sa mga balita nitong araw lang na ito or kagabi dahil mismo ang National Kidney and Transplant Institute na kapag panahon ng tag-ulan, tagbaha, tumataas ang kaso ng kanilang mga dinadialysis pero ngayon hindi na raw sila tatanggap, Doc, dahil punong-puno na sila. Nakalulungkot isipin, sila po yung umamin na may mga ilang namatay na doon po sa kanila, no? Pero NKTI pa lang yan. Huwag po nating iwalang bahala na marami pa rin ibang hospital, government and private hospital, ang
nakakakita nung mga taong nagkaroon ng leptospirosis. In fact, nakakita na po ako personal nang nagkaroon ng leptospirosis Oo. At yung mga ospital na yun, Doc, maaaring may facility for treatment and dialysis pero ngayon hindi na rin nila ma-accommodate. Opo. Actually, dialysis is only part 1 nung kanilang pag-aalaga sa mga pasyenteng may leptospirosis. Pero mamaya pag-usapan natin, anong mga organ ba ang tinatamaan ng leptospirosis? Kidney nga lang ba? So yan ang i-discuss natin, Doc. Kung meron silang tanong, saan po sila pwedeng tumawag? Gusto ko po tumawag lang sila sa 911. Diretso na, Doc, no? Pero alam mo, even, Doc, yung 911 na yun nagkaroon ng issue dahil sa panahon ng kinakailangan na hindi ko alam kung dahil baha or dahil medical emergency, Doc, pumanaw din yung kanyang magulang dahil paikot-ikot, doon ipinapasa-pasa, parang hindi yata din reliable, Doc. Hindi tinuring na emergency yung tawag. Kaya although nagreklamo siya sa social media, dati pala siyang aktor ba? Pumanaw yata yung kanyang ama dahil imbis na ituring na emergency yung kaso, hindi alam ang gagawin, pinagpasapasahan, and then may mga naririnig pa siya sa background na hindi kaaya-aya doon sa sitwasyon nila. Naku, marami tayong pinoproblema at ayaw na nating dumagdag pa ito. Yung leptospirosis, yung baha at napakarami pang isyung nasa paligid natin. Sabi nga bumabagabag sa atin pero kalusugan, ito yung pinaka-utmost priority natin na kapag ang kalusugan apektado na, ibang usapan na yun, Doc. Opo. So pag-usapan natin alam nyo, yung leptospirosis, matagal na yan. 1885 pa yan Ang nakadiscover niya, si Dr. Joseph Weil. Kaya ang tawag dun sa leptospirosis noong araw, Weil's disease. Dahil wala pa naman silang malakas na microscope noong araw to identify yung mikrobyo. Ngayon lamang po na-identify yung mikrobyo nung na-discover na yung mga electron microscope. Nakita po nila na ito pala ay isang uri ng mikrobyo na ang itsura kamukha po nung para sa notebook po ninyo, yung spiral notebook ninyo. Ganun ang itsura nung mikrobyong ito. Para siyang spiral worm. Kaya ang tawag spirochete. Nanunuot yan sa loob ng balat natin. Yan nagsiswimming sa tubig baha. Yan ay galing doon sa mga ihi ng daga, ng pusa, ng aso, sa pusali, sa kanal, nagkalat po yung mga yan, yung mga mikrobyong yan. At pwedeng sumuot yan sa inyong talampakan, sa inyong binti. Ay, kung hanggang baywang po ang baha. Alam niyo ba, sumusuot yan hanggang sa ating private parts? Lalo na kung hanggang bewang or dibdib ang baha sa inyo. Ay, grabe na yun. Pero may mga lugar may mga lugar na yung baha talagang hanggang dibdib. Alam mo, Doc, sa dami ng mga balitang napapanood, napapakinggan at nalalaman, nababasa rin natin, hindi ko na alam kung alin ang una kong i-mention sa'yo na mayroong kinalaman dito sa ating pinag-uusapan na posibleng ito yung pinagmulan ng threat sa kalusugan. Umpisahan na natin, Doc, yung sinabi mo na ang baha ay madumi. Di ba madumi yan Gaano man yan kataas o kababaw, madumi pa rin yan. Pero ang mga kababayan natin, wala kasing choice, Doc. Kailangan nilang lumusong sa baha for so many reasons. Dahil may mga napapanood nga tayo, yung kanilang bahay, umulan, bumagyo, umaraw, pare-parehas daw laging baha. Dok, sa kanilang lugar, Bulacan to, Dok, Bulacan yan. Hagonoy ba? Parang ganun, Dok. At may mga ibang areas pa sa Bulacan na ganyan ang senaryo. Lugar, opo. Pero hindi lang Bulacan. Yung eskwelahan ko mismo, UST. Ay dati po, pinakakit ko, lumulusong kami sa baha. Yan hanggang maximum tuhod. Yung aking pantalon na brown ay naputi. Dalawa ang kulay niyan. Brown yung ilalim, puti yung ibabaw. Hindi na nawala yung brown sa laylayan. Normal lang po sa amin yan. Two-tone. Two-tone yan. Pero naaawa ako ngayon kasi hanggang baywang. So naawa ako dun sa mga kababaihan na nakapalda. Dahil syempre, yung palda nila brown. Syempre pati underwear nila brown. Yun ang kasi ang uniform, Doc, di ba? Opo yun ang nakalulungkot. Tapos, alam mo, Miss Chess, may kasalanan din tayo mga Pilipino di ba?
Ang lagi natin sinasabi, resilient kami, mga Pilipino kami, bahala yan eh. Oh. Una, hinahayaan nila yung mga bata, mga anak nila na mag-swimming pa, nagda-diving pa, sumisisid pa. Yung iba wala lang, tinatawanan, nagiinuman pa sa kalsada. Hindi na tayo nadala, ano? Ano pa yun, Dok, ha? Kapag ka nahahagi pa ng camera ng mga reporter o kaya yung mga nag-i-interview sa radyo, aba, alam mo yung ang saya-saya pa ng Pinoy. Siguro ganun yung kultura natin, masayahin talaga tayo, even in the midst of challenges. Pero, Dok, mukhang itong mga, sasabihin ko na itong mga corrupt, no, na nagiging isa ring malaking dahilan kung bakit tayo binabaha. Pakiramdam yata nila ay okay lang tayo. Yun nga po yun ang nakalulungkot, no? Pinakita ang mga bahay ng mga ordinaryong tao na talagang pumasok na hanggang ground floor nila o first floor, umakyat na halos ng second floor ang tubig. Pero parang hindi natin nakikita yung mga nakuluklok na talagang may kaya at tumatanggap talaga. Aminin nyo na, may tinatanggap naman talaga na yung baha, pinasok din sa bahay po ninyo. Bakit kaya, no? Baka yung bahay po ninyo nasa mga lugar na walang baha o kaya aywan ko. Hindi nila nararamdaman siguro, Dok. Hindi nyo nararamdaman po. Pasensya na kung kami po ay umaangal. Kasi galit po kami. Galit kami. Kasi po ang leptospirosis, mamaya po babanggitin ko ha, ang mga simptomas po niyan, grabe. Hindi po talaga. Hindi lang rashes, skin rashes, kurikong, bakokang ang makukuha natin dyan at kung ano-ano pang mga pigsa, kundi isang sakit na nakamamatay, Dok. Nakamamatay po talaga. So, mamaya po isa-isahin ko ang simptomas para bantayan ninyo, ha? Sige. Huwag po ninyong baliwalain kung kayo ay lumusong na sa baha, kahit minsan lang o palagian. Doc, ano po ang number na pwede nilang i-text, i-message, ganun din sa Messenger para sa mga katanungan? Ayaw nyo na ba sa 911? O sige. Sige po rin, Doc. O sige po, 0919-8888-693. Yan na lang po ang i-text nyo. Diyan, merong mga nagbabasa at sumasagot. Okay. May hotline number din si Doc na pwedeng gamitin. O yung Messenger mo muna, Doc, ibigay natin para sa mga gustong magtanong tungkol sa kalusugan. O sige po, pangalan ko na lang. Kaya lang, baka pag binigay ko pangalan, nanto pa mag-text sa akin yung mga tinamaan. O sige po, para makatulong lang no, sa mga taong may karamdaman talaga. Yung pangalan ko po, Edwin Abian. Edwin Abian sa Messenger. Hanapin niyo rin po yung sa akin, Cheska San Diego Bobadilla. Ang number po ng MX3 naman para sa mga katanungan din po ninyo, 0918-8888-693. Babalik tayo matapos lamang po ang ilang paalala. This time. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh.
Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better Ang News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Massive entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinakaimportanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS. Trending and Vara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas.
Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Balik tayo sa medyo mainit na ulong discussion natin dahil talagang galit tayo kapag ang nasasapalaran na yung ating kalusugan din ng mga mahal natin sa buhay. Kasama natin si Dr. Edwin Bien, kasama natin ang MX3 Natural Supplements. Ang topic natin ay leptospirosis, mga sakit na nakukuha natin sa baha, Doc. Opo. Unang-una, siyempre ang unang tatamaan nito ay mga lumulusong. Pangalawa, pwede po kahit na hindi lumusong kung natilansikan po kayo. Lalo na ang tubig ay pumasok sa inyong bibig, o natilansikan kayo, pumasok sa inyong mata, pwedeng magkaroon rin ng leptospirosis. Lalo na yung mga bata. Kasi may mga nakikita ako, bit-bit nila yung mga bata habang lumulusong sila sa baha eh. Yes, do. Mga singgol eh. Opo, yun, ang lungkot, no? So, ang una pong sintomas na maaaring maramdaman ng isang tao, lagnat. So akalain nila, sinat lang ito. Yan. Bukod po sa lagnat, syempre, sasakit yung kanilang ulo. Tapos, mamumula yung kanilang mata. Okay. Yan ay nangyayari sa loob ng Dok, isang araw? On that second and third day po yan. Pero so Dok, kung lumipas na ang 2-3 araw, baka hindi na nila masyadong mai-connect na yun ay sa paglusong nila sa baha kasi siguro nakalimutan na, Dok, na nalusong pala sila. Exactly, that is why a lot of people develop yung full-blown leptospirosis. Kasi akala nila, nawala na to, matagal na akong lumusong nakatatlong araw na Ang hindi nila nalalaman, merong part na acute phase na kung saan nagmumultiply yung bakterya sa kanilang katawan. So lagnat, sipon, ubo, pagsakit ng ulo, tapos pamumula ng mata. So akala nila trangkaso lamang But later on, akala nila virus lang. Hindi nila alam bakterya na pala ito Lilipat na sa mga organs. Kapag nag-manifest na ba, Dok, yung mga ganong sintomas, too late na ba yun? Actually, too late kapag halimbawa, nakikita namin to pag hindi ka na umiihi. O kaya yung ihi mo, kaunti-kaunti na lamang. Okay. Yan, late na. Kasi ang unang mangyayari, magkaka-rashes ka. Kasi meron kaming tinatawag na pagputok ng mga ugat. So may mga rashes ka sa binti. Marami yan, pero minsan abot hanggang dibdib, no? Pagkatapos, kumakalat yung mikrobyo, pupunta ng atay. Maninilaw ka. Matindi na yon. Okay. Tapos manilaw, pupunta ng kidney. Ang mangyayari, mag-shutdown yung tinatawag na renal failure. Pagkatapos, pupunta ng baga. Nung umpisa, ubo-ubo ka lang. Itong bandang huli, talagang hindi ka na makahinga dahil nag-iipon na ng tubig ang iyong baga. Pwede kang lumura o umubo ng dugo. Meron kami tinatawag na bleeding dahil sa pagputok ng mga ugat. Yun, pwedeng dumumi ng kulay itim dahil yung pagdurugo sa bituka. Ang senyales na binabantayan namin, yung dati mong normal na pag-ihi, nagugulat ka, mayroon kang desire na umihi pero walang lumalabas. At kapag ikaw ay dilaw na, that is already the term na dapat ikaw ay nasa hospital na. Parang napakabilis ng mga pangyayari, Dok. Within a week or 10 days, pwedeng mangyari po yan. Ang medyo mahirap during the past days or weeks, 2 to 3 weeks na tuloy-tuloy ang mga pag-ulan natin, Dok. Kaya baka challenging din na magpakonsulta sakaling meron silang nararamdaman. Baka abutan sila ng ilang araw na nga yung sintomas. Kagrabe na, Dok. Ngayon nga may inaasahan tayo na pagbabagyo muli, di ba? Hindi man lumanding dito yung bagyo mismo, pero hihilahin muli niya yung ulan dahil sa hanging habagat. So i-expect po natin na certain parts magkakaroon na naman po ng pagbaha. Ganun din, ang dam ay overflowing na daw. So pwedeng magpalabas sila ng extra water. So asahan nyo po, dun sa mga malalalim na lugar, magkaroon na naman ng pagbabaha. Naku, galit na nga, Dok, ang mga kababayan natin at syempre ang iisipin nila ngayon dito sa ating dinidiscuss. Dok, paano nga ang gagawin namin kung nakalusong na sila, di ba, Dok? May sintomas man silang nararamdaman o wala pa. Baka mamaya or bukas, kailangan ulit lumusong Dok. Actually, no? So, ang ginagawa ng ating kagawaran, ganun na rin ang ilang ospital, nagpapamigay
ng preventive antibiotics. Pero hindi po yun ang tamang prevention eh. Ang talagang tamang prevention, Miss Chess, tatapatin kita, i-control yung pagbabaha. Correct. Correct. Bibigyan mo antibiotic, lulusong pa rin sa baha. Ano ba yan? Paano? May mga lugar na hindi naman nawawala yung baha sa lugar nila eh. 2 linggo, 1 buwan na nga yung baha sa lugar nila. Ilang antibiotic po ang kailangan nilang inumin dyan? Lipunan na natin ang kailangang bigyan ng antibiotic or gamot, Doc. Opo. Alam niyo, may hangganan din ang pagbibigay ng antibiotic. May maximum dosage din po yan. So, Hay, nako, minsan talagang nakakagalit, nakakalungkot na parang ang hopeless ng mga sitwasyon, Dok. Pero nandito tayo sa diskusyon na kailangan pangalagaan yung sarili natin, Dok. Sakaling sila'y nakakaramdam ng sintomas, ano dapat gawin? Well, unang-una po, no, habang walang sintomas, pagdating ng bahay, maligo, magmumog, sabunin talaga ng mabuti ang inyong mga binti o yung inyong parte ng katawan na inilusong sa baha. Yung iba, maaaring nagpapahid po sila ng antiseptic gaya ng alcohol, pero mahapdi yun. May mga antiseptic naman na hindi masyadong mahapdi gaya ng mga alcogel. Babantayan po ninyo kung kayo on the 3rd, 4th, or 5th day ay nagkaroon ng sintomas gaya ng paglalagnat, huwag po ninyong babaliwalain yun. Kung maaari, ay pupunta kayo sa health center, baka sakali, may pinamimigay silang antibiotic doon, may tamang dosage po yun. O kung hindi man, pupunta kayo ngayon sa ospital, sa ER, at magpapatest po kayo ng dugo. Mayroon po kaming tinatawag na mga testing para dyan. Okay. So ito, Doc, lahat ay libre. Kasi alam mo naman na kung gagastosan pa ng mga kababayan natin, hassle na nga sa part nila. So gagastos pa ba sila, Doc? Oo, hindi naman libre po yan eh. May bayad. Yung sinasabi po nilang zero billing, kung po ay maa-admit sa isang government facility na ward ang kwarto ninyo. Pero kung outpatient po kayo, hindi po lahat libre. Kasi kahit sa outpatient, yung mga laboratory sometimes, you have to pay for that. Okay. Lalong nadagdagan ng inis at galit ng ating mga kababayan, Doc, dahil magbabayad na naman sila ng panibago. Opo, tsaka kung punong-puno na ang pila doon sa government facility o malayo sa inyong lugar, mapipilitan po kayo sa isang pribadong ospital. Private hospital, oo, na mas mahal ang kanilang gagastusin. May gastos talaga po yan. May gastos. Urinalysis, isa sa testing yan. Normally, 100 to 200 pesos. Sa dugo, meron po kami tinatawag na CBC. Normally, 200 to 300. May mga special test po, yung IgM at saka IgG. And taga ng mga 700 to 1,000 pesos. So medyo may gastos po talaga. Hindi ba, Dok, sapat na halimbawa nalusong sa baha? Hindi ba sapat na, Dok, iniligo ko naman agad o kaya hinugasan ko agad, Dok, nag-alcohol pa ako, kung ano-anong pinahid niya. Uminom ako ng maraming tubig, Dok, para hindi ako kumbaga maiihi ko kung meron man akong may tumalsik man sa akin, nainom ko or kung ano man, Dok. Kung papala rin, kayo nakasapatos pa rin at naprotektahan ng inyong paa, talampakan, at ang inyong mga hita naman dahil may pantalong kayo ay naprotektahan din, maaaring makaligtas po kayo. Subalit may mga iba, lalo na mga estudyante, ayaw masisira yung kanilang magagandang sapatos. Nagtatapak yan eh. Nakakita ka na ng gano'n, di ba? Lalo na kung mga babae, tapos yung sapatos nila estudyante, mga heels yan. Masisira kasi, Dok. Masisira, nagtatapak yan. Minsan tinatanggal nila pati stockings nila. Delikado po yun. Lalo na kung may mga dati kayong sugat sa inyong paa dahil kayo ay napapedicure o nagkasugat dati, mas madali pong pasukin ng mikrobyo. Ang mga bota, pwede sanang magamit yan, Dok. Pero kung hanggang talampakan, bukong-bukong, binti ang baha. Ang mga bota, Dok, hanggang below the knee lang yan, di ba? Below the knee. Tapos hanggang tuhod yun. Ay, hanggang baywang yung baha. Wala, useless yung bota eh. Kasi papasok yung tubig doon sa loob ng bota mo mismo. Ay, nako. Kung sakaling sila, Dok, ay nabigyan ng doxycycline,
ang pag-inom ba nito, siguro i-discuss natin sa ating pagbabalik kasi libreng ipinapamigay yan. Paano ba ang tamang pag-inom niyan at ilang beses, gaano katagal, ilang araw sila magte-take ng doxycycline. So kung may mga katanungan po kayo, i-text nyo lamang sa hotline number na 0918-8888-693. Babalikan po natin ang talakayan matapos lamang po ang ilang paalala. Kasama po natin si Dr. Edwin Bien at ang MX3 Natural Supplement. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefagcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefagcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Angel po si Angelo Palmones sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and variety show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public service hours. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Atin ang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas, Lunas. Balik tayo sa ikatlong bahagi na po ng talakayan sa programang Lunas. Kasama niyo pa rin po, Cheska San Diego Bobadilla, kapartner natin ang MX3 Natural Supplements at ang medical doctor natin na nagbibigay ng paliwanag ano ba itong nakuha natin o nakukuha sa baha na isang sakit na hindi lang perwisyo sa kalusugan, kundi ito'y nakakamatay. Pwedeng magdulot po ito ng pagkasawi ng buhay. Ito po yung leptospirosis. Dok, pinag-usapan natin kanina, may gamot naman, di ba, na ibinibigay. Libre ang pagpapamigay, although nauubos agad sa sobrang dami ng taong nangangailangan. Paano ang inuman nito, Dok? Okay, may inilabas po na chart yung kagawaran. Hindi ko banggitin anong kagawaran Kasi nung tiningnan ko po yung chart, medyo nakatatawa po eh. Hinati po nila yung sitwasyon sa low, medium at saka high risk. Tapos may mga katanungan po doon. Unang tanong, ilang beses kang lumusong sa baha? Low risk, sasabihin, ngayon lang, isang beses lang. Tapos tatanungin ka, may sugat ka ba sa paa o ibang parte ng iyong binti? Ang sagot ng low risk, wala po. Ito ang gamot sa'yo. Ayan. Doxycycline, 2 kapsula na tagwa 100 milligram capsule sa loob ng 24 hours hanggang 72 hours mula sa pag-ahon mo sa baha. Minsan ka lang lumusong, wala kang sugat. Kaya ako natawa rito kasi minsan means pagpasok mo ng trabaho, lumusong ka. Okay. Hindi kinount nung umuwi ka. 2 times pala. O kaya, alam mo yung Dok, ganun eh. Kasi kumbaga parang dina-down play. Minsan sa interview sa pasyente, parang gaano po kayo katagal na Dok, saglit lang. Di ba? Malalim po ba? Hindi, Dok. Ano lang, mababaw lang. O sige, eto na, pumunta na tayo sa medium risk. So, lumusong ka na. Hindi lang isang beses.
Dahil pumasok ka sa opisina at saka umuwi ka rin sa opisina, no? Nabanggit mo na hindi mo alam kung may sugat ka daw sa paa. Okay. O kaya nakamot mo yung binti mo dahil kinagat ka ng lamok, baka may sugat ka. So ang payo nila, doxycycline, 2 kapsula, nung 100 mg, araw-araw sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Okay. Okay. Teka, Dok, yung gamot bang binigay o ipinamigay ng libre, sapat ba para sa 3 hanggang 5 araw? Yon, 2 kapsula, kung 5 araw, dapat 10 piraso. Ang ibinigay sa'yo? Dapat, na tagwa 100 mg. Ito yung high risk. Dito ka talaga matutuwa. High risk, tatanungin ka, ilang beses kang lumusong sa baha? Ang sagot nung high risk, maraming beses po kasi ilang linggo ng baha sa bahay doon sa lugar namin. Okay. Tapos may sugat ka ba? Kung maulit-ulit kang lumulusong, kahit wala kang sugat, magkakasugat ka. High risk ka na. So anong kailangan? Doxycycline uli, 100 mg. Linggo-linggo. Hanggang hindi humuhupa ang baha. Ay, ano ba yun, Dok? Syempre, hindi ka naman bibigyan ng tuloy-tuloy na doxycycline. Nagkakaubusan na nga eh. So, ibig sabihin, bibili ka para sa sarili mo. At saka, alam mo, may binanggit kang probinsya kanina. Minsan, nabasa ko, buwan na, hindi pa nawawala yung baha sa kanila eh. Whole year round na nga yata yung baha nila, Dok. Amoy pusali na nga raw yung baha eh. Paano yun? Marami na, Dok. Marami na sa kanila ang umalis sa mga bahay nila. Kung may kakayanan kang lumipat, may malilipatan. Yung mga walang kakayahan, Dok, mananatiling titiisin yun. Yun po yun eh. Doxycycline lamang yan. Ngayon, paano kung severe na? No, hindi prevention. Talagang nanilaw ka na. May problema ka na sa pag-ihi. Hindi mo na makukuha yan sa doxycycline. Intravenous na, swero na yung irereseta po sa'yo. Pwedeng ito ay penicillin. Yan, penicillin G. Mataas po yan. 1.2 grams every 6 hour. Yung isang vial po, 1 million to 1.2 million milligrams ang isang vial. Kung every 6 hours, 4 na beses ituturok sa puwet mo po yan. Ang hapdi po yan. Walang ibang pamamaraan para yun ay ma-inject sa'yo, Dok? Masakit po yan kasi nasubukan ko nang na-inject yun ng penicillin G. Malapot po yan, para kang nagtutunaw ng pulbo sa tubig. Okay. Kinakain nila yan, kulay puti yan, ituturok sa'yo. Mayroong antibiotiko na medyo mas mahal, once a day ka lang tuturukan, 1 gramo every 24 hours, ang tawag naman doon, ceftriaxone. 1,000 po yung halaga nun. Isang vial Well, kung government po at ikaw ay nasa ward at papalarin, maaaring malibre po yan. 0 billing kung tawagin. Okay. Subalit, dahil nga may mga hospital nga, sabi mo, yung NKTI ay hindi na tumatanggap po ng pasyente. Napuno na. At ito yung mga urgent cases kasi ito, Dok, emergency cases, Dok. Opo. Siyempre, hindi ka na maghahantay na pumila pa. Gusto mo, magamot ka na kagad kasi naninilaw ka na, hindi ka na umiihi Tapos, dahil hindi ka umiihi, kailangan ma-dialysis ka on the spot. Yung dialysis na to, hindi pa naman nakaprepara yung kamay mo po di ba? Para doon sa shunt. So, sa leeg pa po lalagyan yan Dinidiscuss pa lang natin ito, Dok, pero parang napaka-komplikado na agad. Parang sobrang hassle ang iyong pagdadaanan sakaling nalublob ka lang sa baha na malamang sa malamang ay hindi naman natin talaga kasalanan, Dok, or wala naman tayong choice. Pero ito ang kailangan na nating harapin Kailangan nating isalba yung ating mga sarili, Dok, lalo na yung kalusugan natin o kalusugan ng ating mahal sa buhay. Kailan umaabot na idadialysis na ang isang pasyente? Siguro yan yung magandang pag-usapan din natin, Dok, sa ating pagbabalik. Kung ang doxycycline hindi na pala sapat, may mga gamot na mas matatapang at mas mahal, Dok. At mayroong mga pagkakataon na sinabihan ang pasyente na kailangan ng emergency dialysis o hemodialysis. Yan po ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. Mag-message po kayo sa amin. Meron kaming hotline number 0918
888-8693 o kaya naman po sa Facebook MX3 Natural Supplements. Kami ni Doc ay may Facebook din, may Messenger po kami, Cheska San Diego Bobadilla o kaya naman po Dr. Edwin Abian. Babalikan po natin ang discussion matapos lamang po ang ilang paalala. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon. Dagang kaalaman kung paano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Balik tayo sa huling bahagi na po ng discussion sa programang Lunas. Kapartner po natin ang MX3 Natural Supplements. Mamaya i-discuss ni Doc. Paano makakatulong yan? 'Di ba ang MX3 na isang supplement? Paano yan makakatulong sa mga taong binaha? Siyempre, hindi direktang makakatulong sa mga binaha, Doc, no? Dahil alam naman natin kung anong solusyon. Sabi nga nito kanina, may solusyon. Yan, hindi lang maibigay sa atin yung solusyon na yan. Doc, kailangan na silang i-dialysis kung nalubog sa baha?
Ang tawag namin mga doktor po doon, anuria. Okay, anuria means hindi ka na halos umiihi o walang lumalabas na ihi na. Yung mga doktor, kamukha po ng mga dati nating naging talakayan, kukunan ka ng dugo, titingnan kung bumagsak ang hemoglobin at hematocrit mo, kung ikaw ay dinurugo inside, internal bleeding. Titingnan din po yung inyong dugo ng creatinine, kung tawagin, kung tumataas ito, lumalampas na ng 500, baka nasa 1,000 na po ang creatinine po ninyo. Sa sitwasyon na ito, kung hindi po madadialysis, ito yung masaklap, Miss Chessa, ang overall risk ng death is 5 to 10%. Ang taas, no? 5 to 10% kapag hindi po madadialysis. Kung may kaakibat yung hindi ka maihi at ikaw ay naninilaw, ang overall mortality po, 15%. So sa 100, 15 po dyan ang maaaring pumanaw. Kawawa naman kung estudyante, isa siya dun sa papanaw, batang-bata pa. Oo. At saka may mga trabaho po kasi na hindi pwedeng i-work from home eh. Madaling sabihin, work from home ka, o sige. Paano kung nurse ka eh, work from home, paano yun? Oo. Pero ito yung mga kabataan, yung mga estudyante, yan yung araw-araw na i-expose at saka yung araw-araw may posibilidad na lumusong sa baha, Dok. Opo. So, Dok, of course, ayaw nating humantong tayo dun sa kailangan mong maggamot ng matagalan, bumili ng gamot kasi dapat nga wala tayong ginagastos at hindi tayo naaabala, hindi tayo uma-absent sa ating pasok sa eskwela, hindi tayo uma-absent sa ating pasok sa trabaho, at hindi tayo nako-confine, di ba, Dok? Lalo na yung madadialysis ka. Dok, may mga nadadialysis ba na dahil lang sa leptospirosis, tuloy-tuloy na ang dialysis or may certain period lang talaga ito, Dok? There are some na nakaka-recover po yung kanilang kidney once mamatay ang mikrobyo. Pero there are some, sabi ko nga, 5 to 10%. If they are in those, the 5 to 10%, yung iba po tuloy-tuloy na eh. Yung dialysis nila na nagiging lifetime na. Kaya maipapayo po natin, prevention is very important. No? Kung may anak kayong estudyante na alam nyo, lulusong at lulusong din naman, well, bigyan po ninyo ng sa palagay natin na mga suplemento na makakatulong just to help their body para mas malakas po ang panlaban o resistensya. So, Dok, ang pinakamahalaga talaga is, sabi mo kanina, masolusyonan itong mga pagbaha na ito. Pangalawa, ang pag-iingat sa kalusugan, kahit leptospirosis man yan or ibang mga karamdaman, doon tayo sa prevention kasi yun yung less ang gastos, less ang hassle natin, Dok. Opo. So, kung may mga mahal po kayo sa buhay, ibilin nyo na lang sila ng mga suplemento at isang suplemento na akin pong nababanggit sa mga interview, ito pong MX3. Hindi natin sasabihin na ito ay antibiotiko. Ito ay hindi pamatay doon sa Spirokit na Leptospira. Ngunit ito po ay magbibigay ng resistensya doon sa inyong mahal sa buhay para instead na maging severe risk siya, at least low risk lang po siya. Okay. At inaasahan na ang gamutan mas simple, mas mabilis, Dok. Opo. Tatalab yung antibiotic sa kanya. Maaaring mga 5 days lamang siyang mag-antibiotiko, makakaraos po kayo sa problema. Siguro nilagnat at inubo lamang, hindi na uwi sa pulmonya. Yun ang mahalaga po ron. Kung ang doxycycline ay may dosage, depende sa, ano may sinabi mo, Dok, mild, low, medium at high risk. Etong pagsusupplement natin, meron din bang ganun, Dok? Depende sa mag-umpisa ka pa lang, o matagal ka na, or sa edad mo? Depende ba yun, Dok? Sa akin, ganito bata, matanda, lumusong man o hindi, gawin po ninyo minimum. Isa sa umaga, isa sa hapon. Pero kung sa tingin po ninyo, talagang umuwi, basang-basa po yung inyong mahal sa buhay dahil lumusong na, naulanan pa, sige po, bigyan nyo 3 beses maghapon kahit na tigalawang kapsula dahil galing po sa prutas ng MX3 wala po itong overdosage. Hindi niya sisirain ang kahit anong organ. In fact, poprotektahan niyo po yung organ para hindi magkaroon ng microvascular hemorrhage o bleeding internally. So ito, Dok, mabibili siya kahit walang prescription, walang reseta, over the counter, pwede itong mabili? Opo, hindi tulad ng doxycycline, hindi kayo makakabili niyan nang walang reseta ng doktor. So either pumunta kayo sa doktor, nagagastos nga kayo para maresetahan kayo,
o pipila po kayo sa isang government facility na ipagdarasal ninyo na sana may natitira pang doxycycline at sana sapat. Oo. Kung may mga karagdagang questions kayo, siguro pinaka-mainam na sa pinaka-malapit na inyong physician, kayo magpapatingin lalo na kung kayo'y nalubog sa baha o kaya may mga sintomas ng leptospirosis na binanggit ni Doc kanina. Or kung hindi man leptospirosis, yung mga pangangati, dahil ano yan, yung mga dulot talaga yan ng paglusong sa baha, yung mga skin infection, Doc, no? Yung mga rashes, Mga fungus. Oo, No? yung Natin mga natatalaka yan. Opo. mga alipunga, Doc, no? Yan yung Opo. mga nararanasan kapag nalulusong sa baha. Doc, saan ka pwedeng i-text or tawagan or puntahan sakaling sila ay personal na gustong bumisita sa'yo? Yung numero na lang po, ang tawagan ninyo, yung 0918-8888-693. Kung at katanungan po ninyo tungkol sa MX3, kung may laboratory na po kayo at gusto po ninyong mabasa ko para matulungan ko kayo, mapayuhan, ipadala niyo po doon sa messenger ko na lang, hanapin niyo na lang po yung Edwin A. Bien. Sana makatulong po tayo. Baka sakali, maresetahan ko rin kayo kung sakali. Ayan. Ingat po tayo ha. Kung kayo ay nasa area na bahain, sana po ay natandaan yung mga detalye na diniscuss ni Dr. Edwin Bien para mapag-ingatan po yung ating kalusugan, malayo tayo sa leptospirosis. At kung kayo naman po ay mailagay sa sitwasyon na biglang bumabiyahe kayo or kayo po ay naka-encounter ng baha, alam nyo na po dapat or sana ang inyong gagawin para hindi po tayo makakuha ng infection ng leptospirosis. Once again, Doc, maraming salamat. Good evening po sa inyo. Magandang gabi po at ingat po kayo. Sana'y protektahan po kayo ni Lord. Ayan. At sana, Lord, masolusyonan na itong problema ng aming bansa. Yan lang talaga ang panalangin nating lahat para ang ating kalusugan hindi rin nakokompromiso. Yan na po muna ang kabuuan ng ating talakayan sa programang Lunas na kasama po natin si Dr. Edwin Bien. Naging kapartner din po natin ng MX3 Natural Supplements. Nakasama niyo rin po Cheska San Diego, Bobadilla. Susunod na po ang programang Lunas Extension hanggang 8:30 ng gabi. Maraming salamat at mag-iingat po kayong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya